Ang trabaho niya? Hanapin ang babaeng pakakasalan ng kanyang kliyente na ayon dito ay misteryosong nawala sa araw ng kasal nila. Then, she met Amara, the woman of his dream, at nalaman niya ito rin ang babaeng ipinahanap sa kanya. Ngayon, paano niya isasauli sa naghahanap ang babaeng ayaw na niya mawala sa kanyang paningin? Sa huli, hindi inakala ng binata na siya na ang tutulong sa pagtatago nito para hindi na mabawi ng lalaki na gahabol dito sa... Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Paklik din na subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Yaya Lita, sigurado ako sa gusto kong gawin. Ayokong pakasal kay Sander. Hindi ko siya mahal at hindi ko siya matutuhang mahalin kahit na kailan. Sige, tutulungan kita. Basta mag-iingat ka, ha? Naku, kapag nalaman ng papa mo na ako ang tumulong sa'yo, siguradong palalayasin ako. Baka nga kung ano pa magawa sa akin. Pero hindi naman ako makakapayag na pilitin ka nila sa ayaw mo. Para na ring anak ang turing ko sa iyo. Salamat po. Hindi ko makakalimutan ang bilin niyo. Naiiyak na napayakap na lang siya sa matandang nagpalaki sa kanya. At ang gabing yon, isang anino ang mababanaag sa dilim na patakbong palabas sa gate ng malaki at maluwang na solar na iyon. Patawarin mo ko, Papa. Hindi ako papayag na manipulahin mong buhay ko. I have my own life to live at walang sino mang mag-uutos sa akin o pipili ng lalaking pakakasalan ko. Lalong hindi ako pwede maging pambayad utang sa kahit na sino. Pagkuway lakad takbong tinalunton na niya ang makitid at madilim na kalsadang patungo sa daang baryo kung saan magbabakasakali pa siyang makakita ng masasakyan patungo sa kabayanan kahit na 2:00 na ng madaling araw. At kung sakaling wala siyang makitang bumabiyahe, wala siyang magagawa kundi ang maglakad palabas ng baryo. Ang mahalaga, makatakas siya sa kanila at makalayo sa lugar na iyon. So from there ay hindi ka na munang uuwi dito sa lungsod at sasakay ka na lang ng luxury ship para mag-travel? Nininigurong tanong ni Gia mula sa kabilang linya. Oo, medyo masyado ako na-stress out sa huling kasong hinawakan ko. I really need this vacation para naman makalimot ako sa sobrang madugong labanan na kinasangkutan ko. Wika ni Leon sa kausap. Okay, I understand. Sige, just take your vacation and relax. Huwag mo nang masyadong isipin ang mga naganap. After all, ang mga napatay mo naman ay mga kriminal na kidnapper at rapist. Self-defense lang ang ginawa mo. I always said that to myself. Pero syempre, minsan ay hindi ko maiwasang maalala ang mga naganap. Anyway, don't worry about me. I can handle this. Nanibago lang ako dahil ngayon lang uli ako nakahawak ng ganitong kaso. Nasanay akong paghahanap lang ng mga nawawala ang nahahawakan kong kaso noon. Makakalimutan ko rin yun. Okay, I believe in you. Sige, enjoy your vacation. Okay, thanks. Bye. Bye! Nang i-off na ni Leon ang kanyang cellphone ay nagsimula na siya mag-impake ng mga gamit. Pagkuway, nag-checkout na siya sa hotel na iyon at dumiretso sa pier kung saan sasakay siya sa isang luxury ship na nag-iikot sa ilang bansa sa Asia. That is his way of relaxing, ang maglakbay sa karagatan o kaya ay mag-ermitanyo sa isang isolated island. Ilang beses siyang napasabak noon sa labanan sa Mindanao at para matakasan ang worst shock ay natutuhan niyang aliwin ang sarili para makalimot sa madudugong labanan na kanyang pinagdadaanan. Kung hindi, baka maparis siya sa mga
kasamahang sundalo na nababaliw dahil sa mga pinagdaan ng karanasan. Oh God! Nagsisimula ng mandarambat ko! Paano pa ako makakababa rito? Balisang nagpalakad-lakad sa stockroom ng barko si Amara. Kung lalabas man ako at tatalon sa parting likuran nitong barko, baka naman mapasama ako ng bagsak at malunod lang ako. Isa pa, baka nasa pier pa ang mga humahabos sa akin. Baka matanaw nilang tumalon ako. Sigurado hindi titigil ang mga yun hanggat hindi ako nahuhuli. Mabuti pa, dito na lang muna ako. Maya-maya ay napapidlag ang dalaga nang maulinigang may nagbubukas ang pinto ng stockroom. Agad siyang naghanap ng mapagtataguan. Diyos ko, wag sana ako makita. Pag nagkataon, kulang ang pera kong pambayad sa pamasahe ko. Kung bakit naman kasi dito ako napaakit sa luxury ship na ito na makita ko may humahabol sa akin. Hindi bale, magtatago na lang ako rito ng husto. Pilit nga niyang isiniksik ang sarili sa makipot na pagitan ng nagsasalansang mga kahon at sako ng pagkain. Ilang sandali pa, naulinigan niyang may pumasok. Nang sumilip siya ay nakita niya ang isang malaking lalaki na nagbubuhat ng isang sako ng bigas. Naku, kapag nahuli ako ng taong yun, tiyak na hindi ako makakapalag. Walang magagawa ang lakas ko sa lakas niya, kaya kailangan magtago ako mabuti. Hanggang makalabas na ng stockroom ang lalaki, ay pigil pa rin niya ang kanyang paghinga. Ay salamat, kailangan ko munang manatili rito. Antok na ako. Buti pa ay matulog na lang muna ako. Nang isang dinig ni Amara ang likod sa malalaking kahon, halos hindi na niya namalayan na tuluyan na nga siyang nakatulog dahil sa pagod at puyat. Kung gaano katagal siyang nakatulog, hindi alam ng dalaga. Nagising siyang kumakalam ang kanyang sikmura dahil sa gutom. Kailangan ko makalabas dito. Kailangan ko makahanap ng pagkain. Pasilip-silip na sumungaw ang ulo niya sa pinto ng stockroom. Walang tao sa makitid na pasilyong patungo sa deck ng barko. Agad siyang humakbang palabas. Kaswal na humalo sa mga taong nagpapahangi sa deck pagkunwari luminga sa paligid. Na makita niya ang sign na patungo sa restroom ay agad siyang nagtungo roon para maghilamos. Baka may makakita sa kanyang crew ng barko at mahalatang galing siya sa maruming stockroom. Buti na lang at maganda pa rin ang suot niyang damit, hindi pa halatang marumi dahil madilim ang kulay. Saan kaya ang restaurant dito? Kailangan ko nang makakain. Ang hapdi na ng sikmura ko. Sa wakas, natagpuan ni Amara ang hinahanap. Kompleto ang naturang luxury ship. May 3 restaurant, may ilang boutique, may amusement center, may videoke pa. Pero mukhang mamahalin ang pagkain sa restaurant na ito. Mga foreigner kumakain. Baka kulangin na baon kong pera. Pero hindi naman niya pwedeng ignorahin ang nadaramang gutom. Lakas loob na pumasok sa isang restaurant ang dalaga. Good day, ma'am. Table for 1? Magalang naman siyang sinalubong ng isang unipormadong waiter. Yes. Lalo siyang kinabahan. Nagkamali yata siya ng pasok. Masyado yatang sosyal ang napili niya. Naku po, magkano kayang pagkain dito? Dapat talaga ay nai-withdraw ko na ang pera ko sa ATM bago pa na ipa-freeze ni Papang account ko. This way, ma'am. Turo nito sa isang pang-2 mesa sa bandang dulo. Okay, kaswal lang siyang sumunod dito. Here's your menu, ma'am. Okay, I'll call you later, ha? Yes, ma'am. Saglit nga itong lumayo sa kanya. Pinasadahan niya ng basa ang mga nakasulat sa menu at sa kauna-unahang pagkakataon, na-realize niya kung gaano kamahal ang mga pagkain dati ay walang pakialam niyang ino-order sa mga mamahaling restaurant na kinakainan nila ng mga kaibigan noon. Yon ayon noong ang drama niya sa buhay ay isang spoiled brat na anak. Ngayon, kahit na may pera ako, parang hindi yata tamang bilhin ko ang ganitong kamahal na pagkain at inumin.
Ang daming mahihirap na nagugutom. Biruin mo, isang basong mango juice ay 300 pesos na. At itong carbonara na may kasamang garlic bread, my God! 750 pesos ang isang order. Parang ginto. Pero ang mas problema pa, 300 lang ang laman ng bulsa ko. At ito ang pinakamuras sa narito sa menu. Ano gagawin ko? Litong napalingap siya sa paligid. Ma'am, may I have your order? Agad naman lumapit sa kanya ang waiter sa pag-aakalang hinahanap niya ito. Not yet, and I have someone to wait. Just take my order later, okay? Okay. Pero bahagya na napasimangot ang waiter, napapakamot na lumayo sa kanya. Gosh, ano na bang gagawin ko? Muli siya napalingap sa paligid. At noong nagtama ang mga mata nila ng lalaking iyon na sa malas ay kanina pa nakatingin sa kanya. Oh, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil natakot siya sa pagkahuli rito ng kanina pa yata nakatitig sa kanya, kundi dahil nakakababa naman talagang nakipagtitigan sa ganitong gwapong lalaki. The guy is devilishly and ruggedly handsome in a dirty macho look. Isang Adonis sa makabagong panahon. Ang mahaba at kulot-kulot itong buhok ay malayong sinasalipadpad ng hangin dahil nasa mesa ito nakatabi ng deck ng barko. Pagkuway ngumiti ito sa kanya, yung klase ng ngiti na tila namimilyo. Pabigla niya nabawi ang tingin dito. Ang presko naman ang dating niya. Sinikap niyang wag nang tumingin sa gawin nito. Ang ganda naman niya. Pero parang balisa. Parang batang naliligaw. May kasama kaya? Mukhang pinaghihintay ang waiter sa order niya. Baka may hinihintay nga. Sila yon habang pasulip-sulip pa rin sa babaeng ng irap, nangingiti sa kanya. Mabuti pa ay wag ko na lamang munang pansinin. Maybe she means trouble. At narito ako sa luxury ship para mag-relax, ano? Baka mamaya ay mapatrouble pa ako kapag diniskartehan ko pa. Kaya itinuon na lang ni Leon ang pansin sa kanyang beer and can at pulutang mani habang nilalanghap ang mahalumigmig na hangin galing sa dagat. Pero malakas ang anyaya ng palihim na sulyap sa magandang babae na umagaw sa kanyang pansin. Nakita niya nang muli itong lapitan ng waiter at sa pagkakataong iyon, nag-order na ang babae. Baka walang kasama. Or baka nainip na sa kasama at abwisit kaya nag-order na. It means, pwede na kayong diskartehan? Lihim na napangiti si Leon. Ilang panahon na ring walang babaeng nakaagaw ng kanyang pansin. He's too busy para mag-girl hunting nitong mga nakaraang araw. Pero ngayon, tila may magnetong humihila sa kanya para titigan ang babae. At tila namang ilang na ilang ito kaya panay ang irap sa kanya. Ano kayang magandang approach? Pero maya-maya na lang siguro. May alam akong paraan para madiskarte. Waiter! Tawag niya sa taga-silbi na kumuha ng order ng babae kanina sa kabilang mesa. Yes, sir? Agad naman itong lumapit. Give that lady a mango shake. Charge it to me, okay? Yes, sir. Wala ngang order na drink si Miss Sexy eh. Mukhang nalula sa presyo na sa menu. Pabulong na wika ng waiter na mukhang may pagkachismosa. Isang basong malamig na tubig lang. Talaga? Totoo? Opo. Tingin ko nga ay kanina pa nag-aalanganin kung o-order or hindi eh. Talaga? Sige, salamat. Opo. Ma'am, here's your order. Ibinaba na ng waiter ang order ni Amara ng carbonara with garlic bread. Nakakatakam ang aromang hatid nun. Parang iyon na ang magiging pinakamasarap niyang pagkain sa buong buhay niya. Teka, bakit may mango shake? Wala naman akong order ng ganyan ah. Agad niyang tanong na makitang ang baso naman ng palamig ang inilapag nito. Courtesy po ito ng lalaking yun. Sabay turo sa gwapong lalaki na kanina ay inirapan niya. Ha?
Otomatikong napasulyap si Amara sa gawin nito. Nakangiting itinaas ito ang beer in can na iniinom. Minsan pa niya itong nairapan. Pwede ba? Ayoko niyan. Sabihin mo na hindi ako. Pero natigilan si Amara. Oo nga pala, hindi siya nag-order ng drinks dahil wala siyang pera. In fact, gutom na gutom lang talaga siya, kaya kahit na 300 lang ang kanyang pera ay nag-order pa rin siya ng carbonara na halagang 750 pesos. At hindi man niya alam kung saan kukunin ang kapupunan ng pambayad mamaya. Lakas loob pa rin siya nag-order para lang maibsan ang kumakalam na sikmura. At kapag busog na siya, bahala na. Muli niya sinulyapan ang lalaki. Tumahimik na naman ang kanyang dibdib dahil muling natitigan ang gwapo nitong muka na lalo pang pinasimpatiko ang anyo dahil sa matamis na ngiting nakapagkit sa mga lapi. Ma'am, ibabalik ko ba? Untag ng waiter sa kanya. Hindi na. Pakisabi na lang sa kanya na thank you. Okay. Nang humakbang na palayo ang waiter, muli niya sinulyapan ang lalaki. Isang matamis na ngiti ang ipinagkaloob niya rito. Thank you. Siya kapabulong na sinambit ng mga labi ang mga katagang iyon. You're welcome. Mahinang sambit ng mga labi ni Leon. Hindi niya inaasahan na isang matamis na ngiti ang ipagkakaloob sa kanya na magandang babae na akala niya kanina ay patuloy siyang iirapan. Yes! Mukhang game ito ah. Pwede ko kayong lapitan? Sa bagay, nginitian niya ako. Pero nag-iwas na ng tingin ang babae at nagsimula ng kumain. Ilang sandali pa, bago nagkalakas ng loob si Leo na tumayo, dala ang kanyang inumin para lapitan ang dalaga na ngayon ay abala na sa pagkain. Mukhang gutom na gutom ito ah. Pero mukha namang mayaman ang dating. Ang kinis ng balat, ang puti, at ang pisngi, mamula-mula. At ang suot niyang damit, kahit nalukot at parang marumi, signature naman, pati akong ko, ang haba. Hi! Agaw niya sa pansin nito nang ganap ng makalapit. Ha? Napapitlag pa ito at agad na napatingala sa kanya. Baka naman pwedeng makijoin? I mean, baka pwedeng makipag-ibigan? Hindi napapalis ang simpatikong ngiti sa mga labi ni Leon. Marami ang nagsasabi sa kanya noon na ang kanyang ngiti ay tila may kalakip na panggagayuma. Baka magayuma sa ngiti niya ang magandang dalaga ni ito at makuha niya ang pangalan. Bumadha ang pagkalito sa mukha ng dalaga. Pagkuway tila na inis, pero maya-maya lang isang matamis na ngiti ang sumungaw sa mga labi nito. Well, why not? Hindi naman akin yung upuan. Have a seat. Siya ka malambing na saad. Yes! Parang gustong mapatalon ni Leo sa tuwa. Thank you. Kaya naman wala na siyang sinayang na sandali at agad na naupo. Anyway, I'm Leon Valiente. And you are? Sabay lahad ng palad dito. Napatitig sa palad niyang dalaga. Alice. Just call me Alice. Tsaka tinanggap nito ang palad niya. Alice? Alice what? Mahigpit niyang ginangkap ang nalalamig nitong palad. Alice Corpus. Naging mailap ang mga mata nito. Fictitious name ha? Agad na umiral ang pagiging detective ni Leon. I see. So, nag-iisa ka ba rito? Pero hindi niya binitiwan ang kamay nito na parang yelo sa lamig. May mga kasama ako. Nasa cabin sila. Nagutom lang kasi ako kaya napunta ko dito. Tulog siguro sila. Talaga? Lalo niyang nahalata na nagsisinungaling ang dalaga dahil parang sinisilihan ito sa pagkakaupo. Oo, pero baka naman gusto mo nang bitiwan ang kamay ko? Sa wakas ay hindi na rin ito nakatiis. Oh, I'm sorry. Maging si Leon ay nagulat sa sarili na hindi pa pala niya binibitiwan ang kamay ng babae. It's okay.
Salamat nga pala uli sa mango shake ha. You're welcome. I hope you won't mind. Itutuloy kang pagkain ko ha. Sinupil na lang ni Amara ang nadaramang hiya dahil patuloy pa rin sa pagtatalo ang kanyang bituka. Sure. Anyway, parang gusto ko rin mag-order. Hey, ano pang gusto mong kainin? Sagot ko na. Tsaka yung order mo. Ako na magbabayad ha? Ha? Agad na umilaw sa utak ni Amara. Tila nakarinig siya ng kalimbang ng kampana. Mukhang umaayon sa akin na pagkakataon na. Diyos ko, ayoko namang magmukhang cheap. Pero wala na talaga ako magagawa. Kakagating ko pagkakatong ito. Naku, okay na ito. Ayaw mo na diet. Tsaka, huwag ka na mag-abala. Ako nang magbabayad nitong. No, I insist. Basta ako magbabayad niyan ha? Waiter. Yes, bahala na. Kung ano man pwedeng isipin sa akin ng lalaking to, wala na akong pakialam. Pero sisiguraduhin ko na hindi niya ako may isahan. Nang lumapit ang waiter ay nag-order si Leon ng halo-halo at pinilit pa rin si Amara na mag-order pa. Chicken sandwich na lang ang in-order niya. Kahit paano ay nabusog na siya sa carbonara at yung sandwich. Pasimple niyang ibabalot at ibubulsa para mamaya ay may pagkain siya kapag nagbalik na siya sa stockroom. Magkwento si Leon. Maraming sinasabi tungkol sa sarili pero tila hindi na-observe ni Amara ang mga pinagsasabi nito. Busog na ako. Kailangan ko na makalayo sa lalaking to. Kahit na napakain niya ako, hindi pa rin ako dapat magtiwala sa kanya. Isa pa, malapit ang dumilim. Kailangan ko na makabalik sa stockroom. Kapag inabutan ako ng gabi dito sa labas, hindi ko alam kung saan matutulog. Tapos ka nang kumain? Untag ni Leon sa kanya nang mapansing hindi na niya kinain ang in-order niyang chicken sandwich. Busog na ako. Mabuti pa, dadalhin ko na lang sa kasama ko tong sandwich. Paborito niya ito eh. Tsaka, sayang naman. Ganoon ba? Gusto mong mag-order pa tayo para... Naku, wag na. Okay na ito. Sayang lang talaga dahil akala ko mauubos ko. Anyway, tumayo siya at lumingap sa paligid matapos ibalot sa tissue ang nakakabalot pang sandwich. Punta lang akong restroom ha. Turo niya sa isang palikong pasilyo na may araw patungo sa naturang lugar. Sige. Agad na siyang humakbang patungo doon. Pero nang lingunin niya si Leon na hindi nakatingin sa gawin niya dahil kausap nito ang waiter na may dala ng bill ng kinain nila, agad siyang lumiko patungo sa pintong palabas. Buti at nakalusot ako. Kung nagkataon, baka hindi lang ako paghugasin ng pinggan. Baka nabisto pa akong stowaway dito sa barko kapag hindi ako nakabay sa kinain ko. Ang problema ko na lang ngayon ay kung paano babalik sa stockroom para makapagtago. Nakabalik naman si Amara sa stockroom at nakasiksik sa likod ng mga kahon na walang nakakita sa kanya. Ang problema ko talaga, ilang araw kaya maglalayag sa karagatan ang barkong ito? Luxury ship pala ito. Baka ilang araw or linggo. Paano na ako? Kapag nahuli ako dito sa taguan ko, patay na. At hindi ko din alam kung saan kukuha ng isusunod ko pang kakainin kapag naubos itong sandwich ko. Dapat yata ay hindi ko iniwan ng lalaking yun na. Baka siya ang makatulong sa akin. Mukha naman siya mabait eh. Nakakailang lang tumitig dahil ang gwapo-gwapo niya. Isa pa, baka naman akalain niya na pokpok akong naghahanap ng lalaki masasabihan. Bahala na. Kapag nahuli ako ng mga crew, mas gugustuhin ko pang tumalon sa dagat kaysa magawa ng masama ng mga yun. At ang iba pang isipin na pumasok sa kanyang utak ang naging dahilan para sa wakas ay muli siyang talunin na antok at muling nakatulog. Hindi na niya namalayan ang muling pagbukas ng pinto ng stockroom. Pagkuway, may 2 pares sa mga paang pumasok. Dumiretso ng hakbang sa kinaroroonan niya. Pare, heto nga.
Sabi ko sa'yo, hindi ba? May nakita kong babae kanina na pumasok dito eh. Stalker yan pare. Oo nga. Dali, gisingin mo. At nang masistensyahan siya ng ni Kapitan. Ayos! Nag-appear pa ang mga ito. Hoy, gising! Mahimbing na dalaga, tsaka ginising lang. Ha? Ganoon na lang ang gulat ni Amara nang makitang may dalawang lalaki sa harap niya. Halika, lagot ka kay Kapitan. Agad siyang binitbit ng isa bago pa siya nakapiyok. Sandali! Magpapaliwanag ako! Tsaka ka na magpaliwanag. Dali! Yes, this is life. Marahang napapikit si Leon. Pagkuway nilanghap niya ang mabangong hangin mula sa malawak na karagatang nakapaligid sa luxury ship na iyon. Bababa ako sa Malaysia kapag dumaong kami roon. Pagkuway naglakad-lakad siya sa paligid ng deck ng barko. Maraming pasahero ang naturang barko. May Pilipino, may foreigner din. Walang pakialaman. Masasaya ang mga ito. Nasaan na kayang babaeng yun? Bakit kaya niya ako tinakasan kanina? Sayang, akala ko pa naman ay lalawig na ang pagkilala namin. Pero hindi pala. Di naman siguro ganong kalaki ang barkong ito para hindi ko ulit siya makita. And I'll swear, kapag nakita ko siya, hindi ko na siya hihiwalayan ng tingin hanggang hindi ko nalalaman kung saang cabin siya tumutuloy at kung sino ang mga kasama niya. Pero sa tingin ko, maling pangalang binigay niya sa akin. Alice, para hindi bagay. Pero kahit na ano pangalan niya, kailangang... Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Aray! Napapidlag pa si Leon nang maulinigan ang malakas sa salitang yon. Aba, matapang ka pa ha? Ikaw na nga itong istokwa dito sa barko. Para ka pang tigre ha? Halika, doon tayo kay Kapitan. Tignan ko lang kung hindi ka ipatapon nun sa dagat. Sa lahat pa naman ng ayon na ayon ni Kapitan ay yung mga istokwa na kagaya mo. Natigilan si Leon nang makitang isang babae at isang dalawang naghahatakan palabas sa isang pinto. Agad na tumuon ang paningin ni Leon sa mukha ng babae na puro uling at dumi ang mukha at katawan na parabang gumulong sa kung saan. Pero kahit na ano pang anyo nito ngayon, hindi niya makakalimutan ang mukha nun at pamilyar na bulto ng katawan. Siya, anong ginagawa niya dito? Bakit? Sayang ka, babae ka pa naman. At ang ganda mo siguro lalo kapag napaliguan ka. Tiyak na patitipuhan ito ni Kapitan na. Nakangising wika ng isang lalaki. Oo nga, sigurado yon. Ganda ng katawan no? Regalo natin kay Kapitan para maumentuhan tayo. Humagot ang malisyoso nitong tingin sa makurbang balakang at maliit na bewang na babae na hakap sa suot ng pantalong maong at masikip na blouse. Halika! Muling hinaltak ng isa pang lalaki ang babae para makabitaw sa pagkakalapit sa pinto at ang hindi matangay ng mga ito. Abat! Tumaas ang kamay ng isang lalaki, akbang sasampalin ang babae. Oops! Pero malakas na persang pumigil sa pulso nito. Abat! Sino ka bang pakialamero ka ha? Agad na humagkis ang matalim na titig ng lalaki sa may-ari ng kamay na pumigil dito. Pulis ako. Sabay labas si Leon sa wallet na may tsapa. Anong atraso sa inyo ng babae niyan ha? Anong pinagsasabi niyong itatapos sa dagat ha? At anong matitipunan? Mabalasik na tanong ng binata. Ha? Natigilan ang lalaki, pagkuway na pasulyap sa kasama. Wala yun bossing. Tsaka binitiwan na ang kamay ng babae at napakamot pa sa ulo, sabay ngiti ng alanganin. Nagbibiro lang kami bossing. Ito naman kasing babaeng ito eh. Depensa ng isa pa. Ano bang problema niya? Mabalasik pa rin ang himig ni Leon. Estokwa bossing. Gustong mag-tour sabay ng luxury ship na ito. Ayaw namang magbayad. Tumuon ang paningin niya sa babaeng mukhang takot na takot pa rin habang umiiyak. Alice, totoo ba yun?
Kilala ninyo, bossing? Tumahimik ka. Asik ni Leon sa lalaki. Alice, ano ba ito? Bakit? Hindi ko naman pa sinasadya mapasakay dito eh. Bumigay na ito. May mga bastos lang na lalaki hinabol ako, kaya ako napatakbo dito. Gusto ko nang bumaba, kaya lang umandan na ang barko kaya nagtago na lang ako sa stockroom. Lumang style na yan ano? Siguro, kabilang ka roon sa mga umaakit ng barko na gusto magnako sa mga pasahero ano? Lumakas uli ang loob ng lalaki at muli itong binulyawan. Naku, hindi po. Talaga pong... Tama na yan. Sige, dalhin niyo ako sa kapitan ninyo at kakausapin ko tungkol sa babaeng ito. Ho? Naalerto ang kislap ng mga mata ni Alice at litong napatingin sa kanya. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Halika na. Inilahad niya ang pala dito. Nabanaag ni Leon sa kislap ng mga mata nito ang alinlangan, pero maya-maya pa itinanggap na ang kanyang palad. Ano? Nalaki agad ang butas ng ilong ng kapitan ng barko. Alam mo bang sa lahat ng ayaw ko ay yung may stowaway na... ano man ang kailangan niyang bayaran, ako na lang ang sasagot. Agad na puto ni Leon sa ibubugang galit nito. Napatingis sa kanya ang kapitan. At sino ka naman na Lieutenant Leandro Valiente III from the Government Special Division Task Force? Ipinakita ni Leon ang kanyang ID at tsapa. At nasaksihan ko kung paano hinaharas ng mga tauhan mo ang babaeng ito. Itatapon daw nila sa dagat o kaya ay baka makursunadahan mo. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na anuman sa sinabi nila ay labag sa batas at maaaring kayong kasuhan sakaling gawin nga ninyo. Maotoridad ang ginamit na himig ng binata para sindakin agad ang maangas sa kapitan. Isa kang valiente? Halatang agad na nabigla ang kapitan sa sinabi niya. Yes, at gusto ko ipaliwanag mo ang sinabi ng mga tauhan mo na itatapon nila sa dagat ang babae ito o kaya naman ay ireregalo sa iyo. Sinabi iyon ng mga bobo kong tauhan na yan? Siya kapilit na pinatatag ang tinig kahit na halatang biglang nanginig. Sir, hindi ba talaga namang tumahimik ka? Pati ako, ipapahamak mo. Lieutenant, hindi naman kami ganoon dito. Ang mga kagaya niyang stowaway namin sa barkong ito ay pinipigil lang namin sa loob ng isang silid pero hindi sinasaktan. In fact, pinapakain pa nga namin. Pagdaon sa Pilipinas ang barko ay tsaka namin ibinibigay sa otoridad at alam mo, marami na akong naririnig na mga ganyang kwento. Kapag lalaki ang nahuhuli sa mga barko, itinatapon sa dagat. At kapag babae naman, nire-rape. Kundi man ay nababastos. Nako, hindi po kami ganoon dito. Sigurado ka? Opo. Kung ganoon, ibalato mo na sa akin ang isang to. Ako nang bahala sa kanya. Bigyan niyo kami ng sariling cabin at ako ang magbabayad. Tratuhin niyo na parang pasahero rin ng barkong ito. Ibagay ang mga kailangan, pati na ang pagkain. At walang gagalaw sa kanya. Mananagot sa akin ang sino mang mangharas sa kanya. Tsaka kumuha ng pera sa wallet ang binata. Napamaang ang kapitan. Sir, gustuhin ko mang gawin yun. Hindi na pwede. At bakit naman hindi? Hindi kasi umaalis ang barkong ito kung hindi fully book ang mga cabin. Natigilan si Leon. Pagkuway nilingan ang dalaga na nakayuko at naiiyak. Ganoon ba? Sige, mag-uusap kami. Pero kung ano man ang kailangan niyang bayaran sa pag-akyat sa barkong ito, ako nang bahala, okay? Pero mag-uusap pa kami. Sige. Walang nagawa ang kapitan nang akayin ni Leon sa di kalayuan ang dalaga at kausapin ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Magkasama na tayo Kasi nahihiya ako sa'yo. Tsaka syempre, nag-aalinlangan pa rin. Pero
Ang totoo, natuwa nga ako nang bayaran mong nakain ko. Wala talaga akong ibabayad doon eh. So, dapat talaga ay hindi ka humiwalay sa akin. Muntik ka na tuloy napahamak. Paano kung hindi ko kayo nakita? Hindi kumibo ang dalaga. Ano? Okay lang ba sa iyo na doon ka na lang muna sa cabin ko? Ang ibig ko sabihin, kung magtitiwala ka sa akin, pero kung hindi naman, bahala na si Kapitan sa iyo kung saan ka patutulugin habang... Hindi. Ayoko sa kanya. Sige, kahit na saan, okay lang sa akin. Wag lang sa kapitan na yon at sa mga tauhan niya. Pabiglang wika nito. Sigurado ka? Oo. Kung ganoon, isa na lang ang hihilingin ko sa iyo, ha? Nagtaas ito ng muka at tumitig sa mga mata niya. Ano yun? Ano talaga ang totoo mong pangalan? Napalunok ito. Amara Alcantara. Napayo ko ang dalaga. Yun na talaga yun? Oo. Sige, halika na. Huwag ka na matakot, ha? Akong bahala sa'yo. Isa lang ang dapat mong gawin. Ano yun? Muli itong nagtaas sa muka at tumitig sa kanya. Just trust me, okay? Okay. Good. Let's go. Pagkuway kinuha niyang kamay nito at inakay pabalik sa kapitan. Pasok ka. Kaloobang humakbang papasok sa cabin si Amara. Hindi niya alam kung tama tinanggap niya ang alok ng estrangherong ito na doon na lang muna siya sa cabin nito habang naglalakbay sa karagatan ang barkong iyon. Pero sa kalagayan niya ngayon, she chose to be less evil. Sabi naman nito, pulis daw ito. Kumpara naman sa dalawang crew ng barko at sa kapitan na nakaharap niya kanina na mukhang manyakis kung makatitig sa kanya, katawan at muka, tama lang talaga ng estranghero ito ang kanyang pinili. Isa pa, hindi lang binayaran nito ang pamasahe niya at hindi lang ito mukhang mabait talaga, kundi ang totoo, napakagwapo nito. At mukhang kayang-kaya talaga siyang ipagtanggol sa sino mang magtatangka ng masama sa kanya. May kalakihan din ang cabin, pero iisa lang ang kamang nasa tabi ng bilog ng bintana. May sariling banyo, maliit na mesang kainan, cabinet at may TV set at personal ref din. Huwag ka mag-alala. Nag-request na ako ng extra foam para may maigaan ako dito sa lapag. Napasulyap siya sa binata. Naku, nakakahiya naman kung dyan ka sa lapag. Ako na lang ang... No, it's okay. Noong nagte-training ako ay sanay ako matulog kahit nasa ilalim ng puno. Napaka-gentleman ko naman kung dyan ka matutulog sa lapag. Kung may extra pang ang kabi sa barkong ito, ikinuha na lang sana kita ng sarili mo. Pero fully book ang luxury ship na ito kung umalis si Pierre. Anyway, isa lang naman ang problema mo habang magkasama tayo rito. Mabait ang ngiting sumungaw sa mga labi nito. Ano yun? Naghihilig yata ako kapag tulog eh. Baka maingayan ka. Napangiti si Amara. Okay lang. Naghihilig din yata ako eh. Nagkatawanan lang sila. Balisa si Leon. Hindi dahil sa lapag siya nakahiga, kundi dahil dangkal lang mula sa kanya ay naroon na sa isiping ilang kama si Amara. Tulog na kaya siya? Tanong niya sa isip habang matiim na nakapikit ang mata. Pagkuway pabuntong hiningang bumangon ng higa ang binata. Oh my God! Ang hirap pala nito. Ngayon lang nangyari sa akin ito Nasanay akong kapag may kasamang babae sa isang silid ay katabi ko siya sa kama. Kayakap, hinahalikan, at inaangkin. Pero ang sitwasyong ito, damn! Pabalikwas siyang napabangon. Bakit? Nagulat pa siya nang makitang gising na pala si Amara at nakatitig sa kanya. Wala. Wala? Pero hindi ka makatulog. Pumangon mula sa kama ang dalaga at naupo sa gilid ng kama. Hindi pa kasi ako inaantok. Bakit gising ka pa rin?
Hindi rin ako makatulog. Naninibago ka ba sa pagsusolo nating dalawa o natatakot ka sa akin na baka may gawin akong kung ano sa'yo mamaya kapag tulog ka na? Nakangiti niyang tanong. Hindi no. Ano ka ba? Kahit na ngayon ko lang naranasan to, ang may makasamang lalaki sa isang silid. Pero mapagkakatiwalaan ka, hindi makatingin sa mga mata niya ang dalaga. Talaga? May tiwala ka sa akin? Hindi napigilan ni Leo ng isang ngiti habang nakatitig sa magandang mukha nito. Oo naman. Kumpara naman sa mga lalaking yon, pati na sa kapitan na barkong to, mas gugustuhin ko namang magtiwala sa iyo. In other words, you just chosen to be less evil. Natatawan tanong ng binata. Anong klaseng tanong ba yan? Lalong naging mailap ang mga mata ni Amara. Lalo naman siyang naaliw na titikan ang namumula nitong pisngi. Well, kung yan ang tingin mo sa mga lalaking yon, hindi mo ba naiisip na baka ganun din ako na nagkukunwari lang na mabait? Ano ka ba? Tumigil ka nga. Tinatakot mo ba ako? Napairap na sa kanya si Amara. No, of course not. Bakit naman kita tatakutin? Kaya nga kita isinama dito sa cabin ko ay para mabantayan kita sa mga gustong sumalbay sa iyo. Gusto kong mapanatag ang loob mo. Totoo? Oo naman. So, patulog ka na ha. Safe ka sa poder ko. I'll swear. Higa ka na. May higa na rin ako. Okay? Sige. Muli nga nahiga sa kama si Amara. Magi si Leo ay nahiga na rin. Good night. Good night. Muling binalot ng katahimikan ang kabuuan ng cabin. Leon, maya-maya ay tawag ni Amara. Oh. Nakakahiya talaga sa'yo. Kaya hindi ako makatulog ay naiisip ko dyan kasila pag nakahiga at ako intruder lang ay dito sa malambot na kama. Okay lang yun. Patulog ka na ha. Malaki naman tong kama eh. Pwede ka rito? Natigila si Leon pagkuway bahagyang sumulyap sa kama kahit hindi niya natatanaw ang nakahigang dalaga. No. I'm okay here. Mas masarap matulog kung maluwag ang higaan. Malikot ako matulog. Ayoko magising sa sampal mo kapag hindi ko namalayan na napayakap na pala ako sa'yo. Pero... Good night na talaga. Inaantok na ako eh. Good night. Natahimik na si Amara. Ipinikit na muli ni Leon ang mga mata. Kailangan na niyang pilitin na makatulog. Nakakatukso ang alok ni Amara na doon na lang siya mahiga sa tabi nito. Baka matukso siya at sampangin ang alok na iyon. And God knows kung hanggang saan pa humantong iyon. Matamang nakatitik si Leon sa mahimbing na pagtulog ni Amara sa malambot na kama. Tila ngayon palang nahihimbing ang dalaga. Hindi na siya nakatulog kagabi. Nararamdaman kong piling baliktad siya sa pagkakahiga. Iniisip pa rin ba niya na lalaki ako at babae siya at magkasama kami sa isang lugar? O natatakot siya sa akin dahil baka kung anong gawin ko sa kanya? O baka naman dahil hindi ko pinagbigyan ng gusto niya na sa kama na lang ako matulog dahil nahihiya siyang ako pang may-ari ng cabin ang nasa lapag? Hindi napigilan ni Leon ang mapangiti. Mas gusto kong isipin na yung huli dahil yun din ang dahilan kaya lalo akong hindi nakatulog kagabi. Natutukso na ako mahiga sa kanyang tabi. Nagsimulang kumilos si Amara. Anyong nagigising na. Nag-inat ang dalaga. Tsaka marahang iminulat ang mga mata. Good morning. Simpatiko ang ngiting sampit ni Leon. Leon? Kanina ka pagising? Biglang napabalikwas ang bangon ang dalaga, sabay hila sa kumot at itinakip sa bandang dibdib na para bang may makikita siya roon. Medyo. Ayoko namang gisingin ka dahil alam kong puyat ka. Ha? Hindi naman. Nakatulog naman ako agad at
Whatever. Anyway, nag-order na ako kani-kanina ng breakfast natin. Kain na tayo. Tuloy niya sa tray na nasa mesita, natatakpan pa. Nakakahiya naman sa'yo. Nagsimulan nang umalis sa kama ang dalaga. Ano ka ba? Kailan ka ba matitigas sa pagkahiya mo sa akin? I told you, it's okay. Masaya ako makatulong sa kapwa, lalo na sa isang kagaya mo. Salamat. Hayaan mo, makakaganti rin ako sa'yo. Kibit balikat na lang ang tugon niya nang humakbang na patungo sa banyo si Amara na pabuntong hininga na lang ang binata. Oh my gosh, she's even more beautiful kahit na bagong gising siya. Kahit nasabog-sabog ang kanyang buhok at hindi pa nakakapaghilamos. Babaeng babae ang dating. I think, in this vacation, lalo ako na-stress. But so what? With her around, parang asarap ma-stress. Nangingiting inay sa nila yun ang pagkain nila. Hindi pa siya nasabik ng ganito na makasalo sa almusal ng isang babae. Ngayon lang. Bagay sa kanya ang mga oversized t-shirt ko. Pati na ang boxer short na ipinahiram ko. Isipin ko pa lang na lumalapat sa katawan niya ang mga damit ko. Parang kinikiliti ang guni-guni ko. Pero mas maganda kung maibili ko siya ng sariling damit. That way, maipapasyal ko siya sa paligid itong bar ko. Mukhang hindi ako maiinip sa pagtutur kong ito Ang ganda ng kasama ko. A damsel in distress na parang bata kong aalagaan. Pero sana naman, patuloy ako maging gentleman. Kahit nagaano siya kaganda. Hindi ko pa rin dapat isipin ang kung ano-anong kalokohan sa tuwing mapapasulyap ako sa maliit niyang bewang at mahubog na balakang at tip-tip. Hindi ako ganoon, okay? Pero alam ni Leon, kahit na anong sabihin niya sa sarili, hindi talaga niya maiwasang kilitiin ang sariling imahinasyon sa presensya ni Amara. Leon, ang laki na nang nagasta mo sa akin. Ang mamahal na damit dito sa butik ng bar ko. Huwag mo na akong ibili. Kasya naman sa akin, kahit na paano yung mga damit na ipinahiram mo. Ano ka ba? Ang lalaki ng t-shirt ko. Tsaka, paano ka makakalabas ng cabin kung naka-boxer short ka? O ito, bagay sa'yo ang dress sa ito. Oo nga, pero ang mahal. Ginto yata ang halaga ng mga ito Imagine, 1.5 itong isang blouse. Ito namang dress ay 3.5. Ganoon talaga. Signature ang tatak niyan Isa pa, nasa bar ko tayo Wala tayong choice kundi bilihin ang mahal nilang paninda rito. Oh, isukat pa ito. Leon, sige na. Isukat mo na sa fitting room. Pero ang dami nito. Bawasan natin ang pantalon at walking short para... No. Basta isukat mo lahat yan. Kailangan mo yan. Sige na. Nagugutom na ako. Kakain pa tayo. Mamaya na tayo pumunta sa bilihan ng iba pang personal things mo. Napailing na lang si Amara at walang nagawa kundi ang sundin ang utos ito. Hindi bale. Kapag nakapag-withdraw na ako sa ATM ko, babayaran ko na lang siya. Sana naman ma-realize si Papa na mali siya sa kanyang gustong gawin. Sana naman ay maawa siya sa akin. After all, I'm her only daughter. Pero duda si Amara kung may isip nga iyon ng ama. Sa laki ng utang niya sa pamilya ni Lander, wala na siyang maisip na ibang paraan maliban sa ipakasal ako sa lalaking yun. My God, kung buhay lang si Mama, hindi niya magagawa sa akin to. Tahimik na lang niyang iniyakan ang bagay na iyon habang nagsusukat ng damit. Napangiti lang siya nang makita sa kaharap na salamin ang sariling refleksyon. Maganda. Bagay sa akin ang kulay. Sukat na sukat pa. Magugustuhan ito ni Leon. Okay pa? Naiilang na saglit siyang lumabas sa fitting room para ipakita sa binata ang bestidang isinukat. Oh, bahagyang napamaang si Leon. Ang ganda. Bagay na bagay pala sa iyo ang kulay dilaw. Lalo kang pumuti. Nakasungaw sa mga mata nito ang kislap ng paghanga habang nakatitig sa kanya.
At maganda ang lapat sa'yo. You look great. Sabi ko na nga ba, unang tingin ko pa lang sa mannequin habang suot yan, naisip ko agad na babagay sa'yo. Huwag mo nang hubarin ha? Yan na lang ang isuot mo habang naglalunch tayo ha? Bahala ka. Nakangiting wika na lang niya. She just wanted to please him. Ang sarap dito! Nakapikit na sinamyo ni Amara ang malamig na hangin tumatama sa kanyang muka habang nakatayo sila ni Leon sa tabi ng deck ng barko. See? Kung nagtiyaga ka sa mga damit ko, hindi ka makakalabas dito. Nasisiyahang wika ni Leon. Ang makitang masaya si Amara ay nagpapasaya na rin sa puso ni Leon. Ilang araw ba naglalayag sa karagatan ang luxury ship na ito? Not days, not weeks, but months. Napadilat si Amara. Months? Ibig ba sabihin, buwan ang itatagal natin sa laot? Hindi naman puro sa laot lang. Dumadaong din sa iba't ibang pier ang barkong to. Sa ibang bansa nga lang dito sa Asia. At yon ang problema natin. Wala kang passport para makababa ng barko at makapasyal sa mga bansang dadaungan natin. Ganoon ba? Napaisip si Amara. Hindi, okay lang ako dito sa barko. I feel more safe here. No, gagawa ko ng paraan na makababa ka. Wag na. Basta, mas magiging masaya ang paglalayag natin kung makakababa ka sa mga dadaungan nating bansa. Hindi na kumibo si Amara. Masaya siyang isipin na tatagal pala ng buwan ang paglalayag ng barkong ito. Ibig sabihin, magtatagal siyang makakapagtagpo sa ama at sa mga tauhan ni Lander na naghahanap sa kanya. Pero pagkatapos ng paglalayag na iyon, saan na naman kaya siya pupunta? Magpapaampon na lang ba siya ng tuluyan kay Leon? Hindi pa rin ako dapat mapanatag sa kanya. Oo nga at mukhang mabait siya. Still, lalaki pa rin siya at babae ako. At yon ang nakakatakot. Natatakot ako mahulog ako sa kanya. Paano kung may karelasyon na pala siya, may nopya o asawa na? Tila may pumiga sa puso niya nang maisip iyon. Hindi niya alam kung saan galing ang ligaw na damdaming iyon na nadama ng kanyang puso. Iyon nga, gusto akong gawa ng masama ng amain ko, kaya tumakas ako. Tapos, hinabol ako ng mga kaibigan niya, kaya napasuong ako dito sa barko. Pagsisinungaling ni Amara sa tunay na dahilan, kaya siya napaakyat sa barkong iyon. Talaga? Loko-loko palang tsuhin mo, ano? Oo, kaya nga pati yung mga ATM at credit card ko, ipina-freeze niya para hindi ako makapag-withdraw. Siguro, iniisip niyang babalik ako sa bahay kapag wala na ako makain. Napabuntong hininga na lang ang binata. Alam mo, kung makakaharap ko lang yung amahin mo, babasagin ko nguso niya. Wag na. Hindi na naman ako magpapakita sa kanya eh. Talaga? So, ano plano mo kapag nakabalik na tayo sa Pilipinas? Hindi nakaimik si Amara. Wala ka bang ibang kamag-anak o kaibigan? Meron. Kaya lang, mapupuntahan sila roon ni Tio. Ganoon? Sabagay, para ano tinulungan kita kung hindi ko lulubos-lubusin, ano? Napatitig siya sa mga mata nito. Nagtatanong. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, maihahanap naman kita na matitirhan at trabaho kapag nagbalik na ako sa lungsod. So, huwag ka na mag-alala ha? Nakakahiya na talaga sa'yo. It's okay. Basta habang narito tayo sa barko, mag-enjoy lang tayo. Okay? Oh, okay. Good. Let's go. Sabay lahad nito ng palad sa kanya. Saan? Alam mo bang may videoke bar ang barkong to? Punta tayo doon. Kanta tayo. May mga amusement din doon. Halika na. Kakanta tayo? Anong kakantayin natin? Nangislap ang mga mata ni Amara nang tanggapin ang palad ito. My Way. Gusto mo? Nagkatawanan na lang sila.
Having her near him makes his heart pound so fast. Pero sigurado si Leon naging masaya ang kanyang bakasyon. Kaya naman ang bawat araw na magkasama sila sa barkong yun ay tila ba mga araw na ayaw na niyang matapos kahit pa magkasama sila sa isang cabin sa gabi. Dahil sa gabi, mas malakas ang tibok ng pulso ni Leon. Mas balisa siya, nalilito, naguguluhan. Hindi malaman kung paano patatahimikin ang nagwawalang kalooban. Hay, napagod ako kanina sa pagbabowling natin Nagtatawang wika ni Amara habang inaayos na ang hihigaan nito. Ang ganda talaga ng barkong to, Kumpleto ang facilities. Hindi kumibos si Leon, nakahiga lang sa kutsyon na nakalatag sa lapag at nakatitig sa kawalan. Leon, may problema ka ba? Nakahalata naman ang dalaga sa pananahimik nito. Pero hindi sumagot ang binata. Nakatitig lang sa siling ng cabin. Nagtatakang humakbang siya palapit dito at naupo sa gilid ng foam. Leon. Ha? Tila naalimpungatan pa sa pagkakaidlit na napatingin ito sa kanya. Ano yun? Tila nagtataka pa na naroon siya sa tabi nito na agad na bumangon. Sabi ko may bowling din pala rito. Napagod ako, pero masaya ako. Talaga? Mabuti naman. Pero ang ngiti sa mga labi ni Leon ay hindi umabot hanggang sa mga mata. May problema ka ba? Ako? May problema? Ano naman na magiging problema ko? Ewan ko sa'yo. Kaya nga ako nagtatanong Bakit pa? Wala to. Tulog ka na. Pero, sige na. I'm okay. Talaga? Oo nga. Sige na, tulog ka na. Maaga tayo gigising bukas dahil dadaong na ang barko sa Malaysia at mamamasyal tayo. Ha? Pwede ba yun? Wala akong passport, diba? May nahingan ako na special permission mula sa gobyerno ng Malaysia at na-i-fax na yun sa akin, kaya walang sisita sa iyo. Ano? Pwede ba yun? I have contacts. Just trust me, okay? Sige, bahala ka. Baka mamaya, mapadeport ako at… That won't be happened, okay? Gia naman, I'm in the middle of my vacation. Tapos bibigyan mo ko ng trabaho? Reklamo ni Leon sa pinsan nang tawagan siya nito habang nasa Malaysia sila ni Amara. I know, but we're running out of agents na. Tsaka, ang gusto lang naman ni Miss Alcantara ay mag-commit ako sa kanya. Matutulungan ko sila sa paghahanap sa kanyang anak. Although mailang asset na rin tayo na naghahanap sa kanya. But in case sa hindi nila makitang hinahanap, pwede ko sabihin sa kanya na sa pagbabalik mo ay hahawakan mong kaso. Pwede ba yun? Napasulyap si Leon kay Amara na abala sa pagkuha ng mga larawan sa magagandang tanawin sa naturang bansa gamit ang kanyang digicam. Nakabakas sa mukha ng dalagang katuwaan. Tilang siyang-siya sa mga nakikita, parang batang aliw na aliw, malaya, walang iniisip na anuman, at hindi pa naramdaman ni Leon ang ganitong klase ng damdamin. Yung bang klase ng damdamin na walang gustong gawin, kundi pasayahin ng isang babae na nasa poder niya. Ibigay ang lahat ng gusto, ang mga makakasiya dito, pangalagaan, at naising wag nang protektahan, makawala sa kanyang paningin. Okay, pero matatagalan pa ako. Pero kailangan niyang bigyan ng priority ang kanyang trabaho. Maybe 2 months or more. Alam mo naman na mabagal ang paglalayag ng luxury ship. It's okay. Ang mahalaga mag-commit ka. Okay, it's a deal. Magtatrabaho ako after my vacation. She can stay on my flat kapag nagtrabaho ako. Kung sino man ang pinagtataguan niya, my place will be a great hiding place for her. Sa loob-loob niya. Good, sige. I-email ko sa iyo ang profile ng tao nga hanapin mo para mapag-aralan mo. Okay? Okay. Pero wala pa sa isip ni Leon ang magtrabaho sa ngayon.
Si Amara lang ang mahalaga sa kanya sa mga sandaling iyon. Nawala na sa kabilang linya si Gia. Humakbang siya palapit kay Amara. Hi, okay ka lang ba rito? Nakangiting yung tanong sa dalaga. Oo naman. Sino yung kausap mo? Yung boss ko. Nagtatanong kung kailan ako babalik sa trabaho. Ha? Babalik ka na sa trabaho mo? Bahagyang bumukas ang pag-aalala sa mukha ng dalaga. Hindi pa. Nag-enjoy pa ako sa bakasyon natin, ano? Oo nga. Pero naisip ko lang, pansamantala nga lang pala ito, ano? Kapag natapos ang paglalayag ng luxury ship na ito, back to reality na naman ako. Tuluyang lumukob ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Agad na naalerto si Leon. Hey, cheer up. Ano bang problema kung matatapos din ang paglalayag na ito? Siyempre, kapag nakabalik na tayo sa Pilipinas, kailangan na natin magkanya-kanya. Ikaw sa trabaho mo, sa pamilya mo, ako sa pagtatago sa naghahabol sa akin. Yun ay kung makakapagtago pa ako sa kanya. Sa kanila, napabuntong hininga na lang si Leon. Hindi niya gustong makita ang malungkot na kislap ng mga mata ni Amara. Ano ka ba? Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Akong bahala sa iyo kapag nagbalik na tayo sa bansa. I can find a better place for you. In my place. Pulong ng puso ni Leon. Mas gusto kong doon ka. Nakakahiya. Amara. Masuyo yung ginagap ang kamay nito na nakasanayan na niyang laging hawakan at wala naman siyang nakakamit na pagtutol mula sa dalaga. 3 linggo na tayo magkasama. Hindi mo pa ba nare-realize kung saan poder ka lang ligtas? Tsaka naging matiim ang titig niya sa mga mata nito. Leon. Sabihin mo, may kulang pa ba? May hindi pa ba ako nagagawa para sa iyo para mapanatag ang loob mo sa akin? O baka naman, may nagawa ako na hindi ko alam ay lumilikha pala ng pagdududa sa puso mo. Tsaka marahan niyang pinisil ang palad nito. Wala, kaya lang, hindi ko lang talaga maiwasan na. Just cheer up, okay? Sige, matamis na ang ngiting isinukli nito sa kanya. Good. So let's go. Magsha-shopping tayo. May 5 hours pa tayo bago bumalik sa barko. Shopping na naman? Wag na. At no, gusto kong ibili ka ng damit. Okay? Yung gawa rito para remembrance mo sa lugar na ito. Walang nagawa si Amara nang akayin niya pasakay sa isang taxi at nagpahatid sila sa isa sa pinakamalaking shopping mall sa Malaysia. Tahimik ang gabi. Bahagya lang mauuninigan ang malamyong alon sa labas na mabining humahampas sa marko. Pero si Amara, gising na gising pa rin kahit na nakapikit ang mga mata. He's too good to be true. Napakabait niya sa akin. Parang, oh no. Hindi ko yan dapat isipin. Hindi ko dapat bigyan ng mali siya ang mga ginagawa niyang kabutihan sa akin. Siguro talaga lang naaawa siya sa akin, kaya ako tinutulungan. Siguro, iba lang talaga siya sa mga lalaking walang hangad sa isang babae, kundi ang katawan nito. 3 linggo na kami magkasama, at napatunayan ko ang pagiging Maginoo niya. Kahit minsan, wala siyang ginawang pagte-take advantage sa akin. Kung hinahawakan man niya ang kamay ko, yun ay dahil lang gusto niya akong akayin o alalayan. Pero may isang bahagi ng kanyang puso ang ayaw maniwala. Pero bakit minsan may nababasa akong kakaiba sa kislap ng kanyang mga mata tuwing sa titig niya sa akin? Parang may nais siyang ipahiwatig para maibinubulong ang kanyang mga mata o guni-guni ko lang yun. Pabuntong hininga nagmulat ng mga mata ang dalaga at bahagi sinilip si Leon na nakahiga sa foam sa lapag. Nakapikit ang binata, anyong mahimbing ang tulog.
Napagod kanina sa kaiikot sa mall, napapangiting sa loob-loob niya. Ay, ang gwapo talaga niya. Marami kami napag-usapan kapag magkasama kami, pero kahit minsan, wala siyang sinabi tungkol sa personal niyang buhay, maliban sa klase ng kanyang trabaho. Kailan kaya ako maglalakas loob na itanong sa kanya kung may girlfriend siya? Nakakahiya naman kasi, pero nanatili lang siyang nakatitig sa mukha nito. Maya-maya ay bahagyang kumilos si Leon. Kumunot ang noo pero nanatiling nakapikit, anyong nananaginip. Bakit kaya? Marahang umungod si Leon. Leon? Napabalikwas siya ng bangon. Wag. Tama na. Maya-maya ay malakas itong sigaw habang pabaling-baling ang ulo. Wag. Tama na. Leon? Leon, bakit? Tarantang napalapit siya rito. Leon, gising! Bakit? Leon! Wag. Pero nanatili pa rin itong nakapikit. Leon, ano ba? Gising! Agad niyang tinapik sa pisngi ang binata. Leon! Napadilat ang binata. Amara? Tsaka nanlalaki ang mga matang napatitig sa kanya. Anong nangyari? Bakit? Amara, napanaginipan ko naman sila. Tsaka walang babalang humapit payakap sa kanya ang mga braso nito. Leon, wait! Pero wala siyang nagawa sa lakas ng binata, kaya napadapa siya sa dibdib nito. Amara, hindi ko pa rin maiwasan ang mga bungungot na iyon. Pero lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. Ang alin? Natitigilan tanong niya. Ang balak sanang panunulak upang makaalpas sa mga bisig nito ay hindi natuloy. Ang mga laban ng pinagdaanan ko noong magsundalo ako sa Mindanao, ang mga kasamahan kong tinatamaan ng bala. Kahit ang mga kalabang namamatay kapag nasasabugan ng bomba. Amara, bangungot yun para sa akin at palagi kong pinaglalabanan ang pagkarimarim sa mga alaala ng nakaraan iyon. Pero minsan, hindi ko matakasan kahit sa aking pagtulog ay hindi ko maiwasang maalala. Napalunok si Amara. Nauunawaan niya ang ibig sabihin ng binata, pero buhay na buhay pa rin sa kanyang pakiramdam ang pagkakadikit ng mga dibdib nila, lalo na ang mga bisig nitong mahigpit na nakayakap sa kanya. Hindi naman niya magawang maitulak ito palayo sa kanya dahil alam niyang may mga nakatagong takot sa dibdib ng binata. At palagi mong napapanaginipan yon? Oo, pero nitong mga huling araw na magkasama tayo, hindi na. Ngayon na lang na ulit. Anyway, bahagyang lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya. Sorry, naalipungatan lang ako at... It's okay. Matamis ang ngiting isinukli niya rito. I'm glad that I'm the one beside you. At ako ang gumising sa'yo mula sa bangungot na iyon. Tsaka inihilig niya ang ulo sa malapat itong dibdib. Amara. Natigilan ang binata. Kahit na paano, baka may maitulong ako para makalimot ka sa mga babungot ng nakaraan. Pagkuway ipinikit niya ang mga mata at iniyakap ang mga braso sa katawan nito, kundi dahil nakasingit sa kanya mga pandama ang masarap na pakiramdam na iyon na madama ang init ng katawan nito. Leon? May worshak ka? Pagkuway tanong niya at bahagyang nagtaas sa mukha upang magtama ang mga mata nila. Oo, pero sa klase ng trabaho ko, hindi pa rin maiwasang mapalaban ako. Napatitig din ito sa mga mata niya na may pag-aalala. Amara. Natigilan pa rin nagsimulang humaplos ang palad ni Leon sa mahabang buhok ng dalaga. Ngayon ay sigurado ang binata na ang dahilan na mabilis sa pagtibok ng kanyang puso ay hindi dahil sa naranasang bangungot, kundi dahil sa nararamdamang init ng katawan nito
sa nakalapat sa kanyang katawan. Leon, hindi ako makatulog kanina pa. Buti na lang nakita kita agad. Lalo naman nagsiksik sa katawan niya ang dalaga. Wala akong ibang maisip na paraan para makabayad sa mga utang na loob ko sa iyo. Pero kung kailangan mo ko sa tabi mo, okay lang sa akin ang yakapin ka para makalimot ka sa nakaraan mo. Amara. Masuyo niyang itinaas ang baba nito para magtama ang mga mata nila. Hindi mo ito kailangang gawin. Hindi ko kailangan ng bayad sa utang na loob. Iba ang kailangan ko mula sa iyo. Ano? Dahan-dahang lumapit ang mukha niya sa mukha nito. Nalanghap nila ang mabangong hininga ng isa't isa. Leon. Amara, mahal kita. I love you. Leon. At sigurado ako sa nararamdaman ko. Leon, huwag mong ipagkamali sa pagmamahal ang nararamdaman mo. We just met. Ilang linggo pa lang tayo magkakilala at hindi na natapos ang dalaga ang iba pang sasabihin nang tuluyan ng sakupin ng mga labi niya ang mga labi nito. Leon, sandali! Natahimik sila pareho. Nanatili lang magkalapat ang mga labi nila habang unti-unting humihigpit ang yakap nito sa isa't isa. Kapag nakapikit ang mga mata, ninanamnam ang matamis sa halik na pinagsasaluhan. Leon, marahang nanulak si Amara. Hindi mo ba naramdaman, Amara? Mula yun sa puso ko. Leon, nalilito ako. Then don't. Ano man ang nararamdaman ko para sa iyo, sigurado ako. Pero kung hindi ka pa sigurado sa anumang nararamdaman mo para sa akin, I can wait. Hindi kita pipigilan na mahalin ako. Just stay beside me. Leon. Gusto ko matulog, Amara. Gusto ko na uling matulog na kayakap ka. Pagkuway humigpit ang yakap niya sa dalaga at dahan-dahan itong iginiya pahiga sa kanyang tabi. Nakaunan ito sa kanyang braso habang nakayakap ang isa pa niyang braso sa bewang nito. Pagkuway ipinikit na ng binata ang mga mata upang muling matulog. Natigil si Amara habang nagsashower. Kahit na nahugasan na ng sabon at tubig ang kanyang katawan, tila nakapagtikit pa rin ito sa kanyang balat ang init ng katawan ni Leon na magdamag niyang kayakap. I can't believe it. Nakatulog akong may kayakap na lalaki na hindi ko naman boyfriend. Kung malalaman ito ni Papa, tiyak na lalo siya magwawala sa galit. But who cares? Nantakasan ko siya para hindi mapakasal kay Sander. Siguradong isinumpa na niya ako. Kaya nga ipina-freeze niya ang ATM at credit card ko. Wala na akong magagawa. Pero ang mga sandaling kapiling ko si Leon. Napapikit ang dalaga. Ninanamnam ang maligamgam na tubig na yumayakap sa hubad niyang katawan. Leon, hindi ko lang maamin pero ang totoo. Mas una yata ako nagmahal sa iyo. Dahil noon pa man nararamdaman ko na ang kakaibang pintig ng puso ko para sa iyo. Pero natatakot ako. Natatakot ako sa kahihinatnan na whirlwind ako sa romance na iniaalok niya. Paano kung nadala lang siya ng pagsosolo namin sa cabin na ito o dahil lagi naming nakasama at magkausap? Paano kung pagbalik namin sa lungsod ay narealize niya na hindi naman pala pag-ibig ang nadarama niya para sa akin? Nakadama ng kabigatan sa dibdib si Amara. Amara? Mga katok mula sa labas. Ha? Napapidlag pa siya. Oo, sandali lang. Matatapos na. Bilisan mo. Gutom na ako. Oo. Okay. Naulinikan niya ang mga yabag na palayo sa pinto. Napapikit na lang si Amara. Leon, how could you do that? Ilang linggo na tayo magkasama sa cabin na ito. At kagabi, magkayakap tayong natutulog. And yet,
naging maginoo ka pa rin. Totoong inosente pa ako sa maraming bagay. Pero kahit na paano, alam ko ang isang lalaki ay likas na mahina sa tukso. Pero ikaw, kaya mong patunayan ang pagkamaginoo mo sa lahat ng pagkakataon. Totoo ka ba? Napangiti siya sa isiping yon. Sa bagay, kung tutuusin ay napakaswerte ko dahil isang kagaya niya ang nakatagpo ko. At mas maswerte ako kung totoong pag-ibig na iniaalok niya. Kinilig siya sa isipang iyon, pagkuway itinuloy na ang paliligo dahil nasasabik na siyang makita na si Leon. Naiinit na si Leon sa paghihintay kay Amara at pinipigil niya ang sarili na subukin pihitin ang doorknob ng banyo dahil baka nga bumukas iyon. I can't believe it. Nagawa ko magtimpi kagabi kahit magdamag ko siyang kayakap. Well, kaya ko pala. Nangingiti na lang siya sa isiping iyon. Ganoon ko pala siya kamahal. Kaya kong patunayan sa kanya ang pagiging maginoo ko para lang wag siyang matakot sa akin. Napabuntong hininga na lang ang binata. Sana, kapag nagbalik na kami sa lungsod, mapapayag ko siya na sa akin na lang tumira. Kung ayaw pa niyang tanggapin ang pag-ibig ko, okay lang. Ang mahalaga, kasama ko siya. Nababantayan, nakikita. Mas mapapanatag ang loob ko kahit na may misyon ako kung sa akin siya nakatira. Doon tumunog ang kanyang cellphone. Si Gia. Bakit kaya? Hello? Leon? Yes? Bakit? Nakapag-email na ako sa'yo. Natanggap mo ba ang profile ng bagong kasong hahawakan mo sa pagbabalik mo? Ang totoo ay nilibang siya at nakalimutan niya magbukas ng email dahil nalibang siya sa presensya ni Amara. Oo. So, nakita mo na ang hahanapin mo? Oo. Pero pinag-aaralan ko pa. Tatawag ako sa'yo kapag handa na ako. Kailan ka ba babalik? Maybe next month? Pilitin mo. Nakakahiya naman sa kliyente natin. Marami tayong tauhan, pero hindi pa sila pwede. Okay. Masaagahan kong pag-uwi. Okay, good. Sige na. Enjoy your vacation. Thanks. Wala na sa kabilang linya si Gia, ay natitigilan pa rin ang binata. Maya-maya ay pinasya niyang magbukas ng email habang hinihintay si Amara. Babasahin na muna niya ang profile ng bagong kasong hahawakan para may masabi siya kay Gia kapag tumawag ulit ito. Amara Alcantara, 24 years old, nag-iisang anak ni Don Domingo Alcantara. Business management graduate, part-time fashion and commercial model, etc. etc. Sander Villaflores fiancé. Oh gosh. Napalunok si Leon. Hindi niya inaasahan na yun ang matutunghayan sa pagbubukas ng email. Pero hindi lang yon. May mga kalaki pang larawan ang mga impormasyon dumating sa kanya. At walang duda, ang Amara na nasa piling niya ngayon ay ang babaeng nakatakda niyang hanapin. Mayaman pala siya talaga. Pero hindi totoong tumakas siya sa amain na may tangkang masama sa kanya. Ang kasal niya ang tinakasan niya. Pero bakit? Hi! Nakangiting lumabas ang banyo si Amara. Hi! Pabiglang ni-off ni Leon ang laptop sabay hugot sa internet broadband niya. Tapos ka na? Tsaka humakbang siya palapit dito. Oo, halika na, kain na tayo. Sige. Inilahad niya ang palad dito. Ngumiti ang dalaga, tsaka tinanggap ang palad niya. Pero hindi niya pa ito inakay palabas. Sa halip ay humapit ang braso niya sa bewang nito at hinilang palapit. Leon? Can I kiss you? Leon! I kissed you last night. May pagkakaiba pa ba? Kung uulitin ko yun ngayon? Iisipin mo na nagsasamantala ko? Hindi! Syempre hindi! Alam ko naman na maginoo ka.
So, can I kiss you? Sige. Unti-unting naglapit ang mga mukha nila hanggang tuluyang maglapit ang mga labi. Naglapat, marahang gumalaw sa umpisa pero kalaunan naging magaslaw, malikot, masuyo, mapaghanap. Pagsinghap na napalayo si Amara sa binata. Sorry, I carried away. Ngumiti si Amara. It's okay. Na-carried away din naman ako. Halika na. Sige. Magkahawak kamay na silang lumabas ng cabin para mag-almusal. And I swear, kung noong mga nakaraang araw ay maligaya siyang hawak ang kamay ni Amara, ngayon ay parang hindi na niya kayang bitawan iyon. Bigla siyang natakot na baka kapag binatiwan niya ang kamay ng dalaga, ay tuluyan na itong makalayo sa kanya. Ang isiping nakatakda na ang kasal ng dalaga ay tila malaking kamao na pumipigil sa kanyang puso. Bakit ang tahimik mo? Huh? Nagulat pa si Leon sa tanong ni Amara habang nagpapahangin sila sa deck ng barko. Wala. Wala? Nakangiting sumandig sa dibdib niya ang dalaga at yumakap. Hindi man namutawi sa mga labi nila ang mga bulong ng puso at ang mga halik na kanilang pinagsaluhan ay sapat ng big kiss sa tuluyang pagkakaroon ng unawaan. Hindi ako naniniwala. May iniisip ka, hindi ba? Napabuntong hininga na lang siya. Naisip ko lang. Sana ang buhay ay laging ganito. Laging bakasyon? Nakangiting tumingala sa kanya si Amara. Hindi. Sana, lagi kitang kasama. Lagi kang nararamdaman ng puso ko. Lalo naging matamis ang ngiting ng dalaga. Sobra ka naman? Baka naman magsawa ka na? No, hindi mangyayari yun. Mahal na mahal kita. Leon, sinabi ko naman na sa'yo. Huwag mo munang... Kung ayaw mong maniwala, wala akong magagawa. Pero paulit-ulit ko sasabihin sa iyo ang bagay na ito dahil iyon ang nararamdaman ng puso ko. Leon, pero sana maging totoo ka sa akin dahil ako, totoo ako sa iyo. Aaminin ko sa iyo, there were times na naging malikot ang puso ko, but that was before. At wala ring babae na pag-ukulan ko ng kagaya nang nadarama ko para sa iyo. Totoo? Totoo. Pero ikaw, may minahal ka na ba? Natigilan si Amara. Bakit gusto mong malaman? Siyempre, gusto kong makasigurado na ang nadarama kong katugong damdamin mula sa iyo, kahit na hindi mo sambitin, ay sa akin mo palang iniukol. Natigilan lalo ang dalaga at akmang kakalas sa kanya. Amara, please, pag-usapan natin to. Ano bang gusto mong malaman? May iba bang lalaking naghihintay sa iyo kaya hindi mo ko magawang matanggap ng tuluyan? Napalunok si Amara. Maliban kay Sander na ipinipilit ang sarili sa kanya, wala pang ibang lalaki nakapasok sa kanya puso. Si Leon pa lang. Kung pag-ibig na nga matatawag ang nadarama niya para rito. Meron bang naghihintay sa iyo? Ang totoo. Sa wakas, nagpasya siya na sabihin na rito ang totoo. Oo, kahit na masakit, baka matanggap ko. Akmang kakalas siya mula sa mga bisig nito. No, gusto ko marinig habang yakap kita. Pero hindi ito pumayag na makawala siya. Marahang humaplos ang palad niya sa pisngi ng binata. Mayroong isang lalaking nakatakda ng pakasal sa akin. Amara. Nabanaag niya ang pumalatay na sakit sa mga mata nito. Pero hindi ko siya mahal. Nagpatuloy sa paghaplos ang palad niya sa pisngi nito. Kaya nga tinakasan kong kasal namin. Mas ginusto kong sumakay sa barkong ito na hindi ko alam kung saan patungo para lang hindi ako mahuli ng mga tauhan niya.
Kahit sa huli, nalagay sa panganib ang buhay at tangal ko. Hindi ba? Talaga? Hindi mo siya mahal? Tila nagliwanag ang kislap ng mga mata ni Leon. Narito ako sa piling mo ngayon, hindi ba? Oo nga, kaya lang, paanong naitakda ang kasal mo sa kanya? Pabuntong hiningang humiling na lang siya sa malapad nitong dibdib. It's my father's wish. Mayaman ang pamilya ni Sander. Nalulugi na ang negosyo ni Papa at maraming utang na dapat bayaran. Ako ang naisip niya solusyon. Pinipilit niya akong pakasal sa lalaki hindi ko gusto. At hindi ako makakapayag sa ganoon. I have my own life to live. Napahigpi ang dalaga at lalong napayakap dito. Humigpit ang yakap ni Leon sa kanya. Yes, you have your own life to live. And you have your true love to come. At ako yun. Hindi ba? Leon, mahal na mahal kita. Pangako, hindi ka niya mababawi sa akin. Talaga? Over my dead body. Hindi ka magpapakasal sa lalaki hindi mo gusto. Pangako at sumpa. At ang mga salitang yon ng binata ay sinalyuhan nito ng maalab na halik. Halik na hindi niya tinanggihan, bagkus ay kanyang tinugon. Malambot ang kama, malamig ang singaw ng aircon, mabango ang bagong palit na kobre kama at mga punda ng unan. Pero hindi makatulog si Amara. Habang sa foam na nasa lapag ay tila mahimbing na ang tulog ni Leon. Maya-maya ay sinilip niya ang binata. Nakakainis naman ang lalaking to. Bakit ang aga niyang natulog? Wala man lang ako makausap. Biling baliktad siya sa higaan. Amara. Maya-maya ay naulinigan niyang tawag ni Leon. Ha? Agad niyang dinunghal sa ibaba ang binata. Simpatiko ang ngiting nakapagkit sa mga labi nito. Gusto mong dyan ako sa tabi mo? O ikaw dito sa tabi ko? Tinapik pa nito ang bakanting kutsyon sa tabi nito. Napangiti ang dalaga. Ako na lang dyan. Hindi ako makatulog dito sa kama eh. Parang mas maluwag dyan. Bit-bit ang sariling unan na bumaba siya sa kama at tumabi ng higa kay Leon. Pero agad siyang nagtalukpong ng kumot at tumalikod dito. Good night, wika pa niya. Napangiti si Leon, tsaka yumakap ang mga braso sa kanyang bewang kahit nakatalikod siya rito. Akala ko pa naman, kaya gusto mong katabi ako. Yayakap ka sa akin? Pagkuway unti-unting hinila ang kumot niya at sinimulang taniman ng maliit-liit na halik ang kanyang buhok. Hindi nakakangawit kaya yun. Nangingiting wika niya, bagamat hindi siya nag-abalang lingunin ito. Bakit? Ako naman ang iyakap pa. Oo nga, kaya lang, nakakangawit yun. Nangawit ka ba kagabi? Hindi. Then, hindi ka rin mangangawit ngayon. Promise. Naramdaman niya na kinakabig siyang paharap ng binata. Leon, nagsimula ng kabahan si Amara. Iba ang nadarama niya sa paglalambing ng binata ngayon. Para may nais ipahiwatig, lalo pa at may nararamdaman din siyang kakaiba sa pagitan ng mga katawan nilang magkatikit ngayong magkaharap na sila. At may nakabanaag siyang kakaiba sa kislap ng malamlam nitong mga mata na namamasya sa kanyang muka. Alam mong sa simula pa lang, wala na akong hinangad kundi ang maganda para sa iyo. Hindi ba? Ngayon ay sinimulan naman itong dampian ng halik ang kanyang pisngi, ang gilid ng mga labi. Oo, may umiilaw na babala sa kanyang utak. Dinidiktahan siya na kumalas na at manulak. Iba ang init ng katawan ni Leon ngayon. At may tiwala ka sa akin, hindi ba? Napatunayan ko sa iyo na maaari ka magtiwala sa akin. Hindi ba?
Oo naman, napapikit na lang siya na manamdaman na nagiging malikot na ang mga palad nitong nagsisimula ng mamasyal sa kanyang katawan. Humahagod, dumadama, humahaplos, at pumipisil. At hindi yun ginagawa dati ni Leon. Ngayon lang. Kung ganoon, hindi mo ko sasawayin. Kung may gusto akong gawin. Leon! Lalo siyang naalerto. Kumilos ang kamay para manulak sana. I love you. Pero tuluyan nang naidagan ng binata ang sarili sa kanyang katawan. At kung gawin ko man ito, I'll swear, nakahanda akong panagutan ka. Ha? Pero huli na ang pagkaunawa. Tuluyan nang sumakop ang mga labi nito sa mga labi niya. Leon, at hindi na niya alam kung paano patutulan ang halik na hinahanap-hanap na rin niya. Kaya naman napapikit na lang ang mga mata ng dalaga, tsaka nagsimulang kumilos ang sariling mga labi. Ginagad ang galaw ng mga labi nito na ngayon ay mas mapusok kaysa dati, mas mapaghanap. Hanggang muli niyang naramdaman ang nagiging mapangahas ang mga palad nito, pero tila namanhid ang ilang bahagi ng kanyang katawan, ayaw nang tumutol, manulak o magwala. Ang alam lang niya, mas matamis ang halik na pinagsasaluhan nila at mas mabilis ang tibok ng kanyang puso ngayon, tila nais na magwala sa loob ng kanyang dibdib, hanggang maramdaman niya ang unti-unting paglaya ng kanyang katawan sa mga hadlang na kasuotan. Akin ka lang, Amara. Hindi ka mababawi sa akin ng lalaki pinagpupumilit na pakasalan ka. Pagkawi ka nun ay sinimulan nitong taniman ng maliit na halik ang kanyang pisngi. Pababa sa leeg, sa dibdib at doon naglagi. At nawala na siya ng lakas sa pigilin ang nagsimula nitong kapusukan. Hinayaan lang niya sambahin ng binata ang kanyang kabuuan. Amara, I love you. Pagkuway masuyong bulong sa may punong tenga ng dalaga na tila lantang gulay na nakapikit, naghahabol ng hininga. Leon, how could you? Bakit mo ginawa yun? Nakakahiya. Malamlam ang mga matang sambit ni Amara nang piliting dumilat. Napangiti si Leon. Himig na ninita ang dalaga pero wala itong lakas sa mang-away. Because I love you. Sumungaw ang fondness sa mga mata ng binata. At higit pa roon ay kaya kong gawin. Pagkaway nagsimula na siyang kumilos. Leon, no! Bahagyang nanulak ang mga palad nito. Natigila si Leon. Naunawaan niya ang nais itong sabihin, kaya naman mas lalong nalunod sa galak ang kanyang puso. Siya ang una, walang iba. Shh, it's okay, honey. I made you ready for me. It won't take long, promise. Siya kamarahan niyang pinaraanan ng maliit na halik ang leeg nito, ang pisngi. I love you so much. Akin ka lang. At kasabay ng matatamis sa bulong ng pag-ibig, ng mga pangako, ng pagsamba, itinuloy niya ang tuluyang pag-angkin sa kagandahan nitong sa simula pa lang ay kanya nang hinangad na maangkin. Naging makulay ang mga sumunod na araw at gabing magkasama sila sa barkong yun. Bawat sandali ay lipos ng ligaya, ng pag-ibig, ng mga pangako sa isa't isa. Making love, laughing, at kahit na ano pang kanilang pinagsasaluhan, matatamis na alaala yon na mananatili na sa kanilang mga puso. Good morning! Malambing na usal ni Amara sa may punong tenga ni Leon ng umagang iyon upang gisingin ito mula sa kahimbigan. Good morning, Han. Kumilos ang binata paharap sa kanya at akmang yayakap. Amara. Para lang magulat sa nakita. She wore nothing, maliban sa matamis na ngiting nakapagkit sa kanyang mga labi. Umaalingasaw din ang mabangong sabon at shampoo na ginamit niya sa pag-shower, habang ang mahaba niyang buhok na bahagya pa lang
na tuyo ay nakasabog sa kanyang balikat at katawan at bahagyang tumatakip sa isa niyang dibdib na walang anumang takip. Napangiti siya sa nakitang reaksyon nito. Mamayang hapon na dadaong sa pier ang barko, hindi ba? Marahan niyang hinila ang kumot na nakatakip sa kaubaran nito. At naisip ko, gusto kong maging memorable sa iyo ang huling araw natin dito sa barko. Then, she sat on his lap. Hindi makakibo si Leon. He has his art on, na natural lang sa lalaki sa umaga sa paggising nito. Pero, sa nagisnang iyon, lalong nabalisa ang binata. Han, ang aga-aga naman. Natatawang wika ni Leon. Ayaw mo? Malambing yung tanong, pero sinimulan ng halika sa pisngi ang binata. Ayaw? Ako pa. Halika nga. Akmang hihilain nito ang dalaga pahiga sa kama. No way! Pero nanunulak siya. Han, Akala ko ba, not this time babes. Let me do this time. Ha? Pilya ang ngiti at kisnap ng mga mata niya, nanunodyo ng aakit. Han, you don't have to do that. Ako na ang... Shut up! Asik niya. Napangiti na lang si Leon, pagkuway hinayaan na lang siya sa nais gawin. Maya-maya ay kusa nang napapikit ang binata. Ninanamnam ang mga kiliti. At nang matagpuan ang hinahanap, marahan iyong dinama. Napagod si Leon, muli itong nakatulog. Nangingiti si Amara habang sinusulyapan ang mahimbing na binata. Mamayang hapon pa naman ang daong na barko sa pier. May kaunti pa silang panahon para patuloy na dagdagan ang matatamis sa alaala ng pag-iibigan nila sa barkong yon. Pero kailangan munang magpahinga ni Leon para mamaya ay may nasulyapan ang dalaga. Laptop ni Leon. May baon nga pala siyang internet broadband. Pwede ko sigurong buksan ng email ad ko. Baka may message sa akin ng mga kaibigan ko. At pinakaalaman ni Amara ang gamit ng binata na akala niya ay simpleng gamit lang nito. Para lang mapahumindig sa nakita na mabuksan na iyon, hindi niya inaasahan ang mga files na nakalagay sa hidden files na hindi sinasadyang nabuksan niya. Halika na. Bahagyang nilingan ni Amara si Leon. May tanong na namumuo sa kanyang isipan, pero hindi niya alam kung paano sasabihin dito. Amara, okay ka lang? Malambing nitong tanong nang akayin na siya dahil hindi siya kumilos. Okay lang. Pero bakit ang ganyan ng reaksyon mo? Parang may problema ka ba? Umawang ang kanyang bibig. May nais itanong. Wala. I won't believe you. Natatakot ka bang bumaba ng barkong ito dahil baka makita ka ng mga naghahanap sa iyo? Tumitig siya sa mga mata ni Leon. Sa iyo ako natatakot. Hindi ko alam ang iisipin ko ngayong nalaman ko na ikaw pala ang naatasang humanap sa akin. Parang ganoon. Then don't. Kahit naman makita ka ng mga naghahanap sa iyo, hindi kita ibibigay Halika na, bababa na tayo. Inilahad nito ang palad sa kanya. Sige, sa huli, minsan pa ay pikit mata niyang tinanggap ang palad ito. Paano kung ibalik niya ako sa bahay ni Papa? Paano kung nagkukunwari lang siya? Kung siya ang naatas sa maghanap sa akin, lahat ng paraan ay gagawin niya para ako maniwala sa kanya. Patuloy niyang iniisip habang pababa sila ng barkong iyon. Saan nga pala tayo pupunta? Doon na lang muna tayo sa condo unit ko. Bukas ay may pupuntahan tayo At tiyak na masosorpresa ka sa pupuntahan natin. Natigilan siya sa paghakbang. Oh, bakit? Anong sorpresa yon? May bahagya ng galit ang kanyang himig, bagamat pigil na pigil. Ano ka ba? Sorpresa nga Bukas na lang Halika na. Sinikap niya magkunwari. Kailangan makapag-isip maayos kung paano tatakas. Hinayaan niyang akayin siya ni Leon palabas ng pier.
Sumakay siya sa taxi na tinawag dito at sumama siya sa condo unit na tinitirhan ng binata. Yeah, I'm here. Okay, magre-report ako sa'yo bukas. Oo, sige na. Ako nang bahala sa ipinapahanap mo. Okay, bye. Natigilan si Amara na akmang palabas ng banyo. Maliwanag niyang narinig ang sinabi nila yung sa kausap. Kailangan kong makaalis sa lugar ni ito. Bukas, ang sorpresang paghahatid niya sa akin kina Sander. Yun ang sorpresang sinasabi niya. Hindi niya alam ang mararamdaman sa mga sandaling yon. Galit ba? Pangihinayang? Pagkalito? Takot o sakit? Dahil ang taong pinagkatiwalaan niya ay hindi pala dapat pagkatiwalaan. Pinalipas pa niya ang ilang sandali bago lumabas ng banyo. Hi, ang tagal mo naman. Nakangiting wika ni Leon na nakahiga sa kama. Nasarapan ako sa pag-shower. Kaswal niyang tugon. Talaga? Halika nga, paamoy kung mabango na ang honey ko. Tinapik pa nito ang bakanting pwesto sa kama. Natigilan si Amara. Ginagamit mo lang ako. Bakit pa sa'yo pa ako nagtiwala? Gusto sana niyang ibulyaw sa mukha nito. Napakasama mo kung totoo ang hinala ko. Isasauli mo ko sa lalaki na naghahabol sa akin matapos mo kong galawin. Pero humakbang siya palapit dito at walang kibong na upo sa gilid ng kama. Bahagyang kumunot ang noo ng binata. Han, kanina ka pa ganyan ah. Sinabi ko sa iyo, hindi ba? Wala kang aalalahanin ngayong nandito ka sa poder ko. Pagkuway yumakap ito sa kanya, gustong tabingin ni Amara ang binata. Sampalin kaya o murahin, pero kailangan niya magtimpi. Hindi niya ito malalaman kapag nalaman nito na may alam na siya. Inaantok na ako. Sa huli, nahiga na lang siya sa kama at tumalikod dito. Lalo naguluhan ang binata sa ikinilos niya. Amara, seryoso ba yung mga kilos mong yan? Pagkuway nahiga na rin ito at yumakap sa kanya. Huwag mo na lang akong pansinin, Leon. Mawawala rin ito. Naninibago lang talaga ako. Saan? Dito sa condo unit ko? Nasanay ka ba sa cabin? Biro pa nito habang hinahalik-halikan ang buhok niya. Minsan pa ay gusto sana ng dalaga na tabigin ito para iwasan ang ginagawang paghalik sa kanya. Siguro. Hayaan mo. Bukas ay may pupuntahan tayo na tiyak na ikagugulat mo. Pero sa ngayon, marahan nitong kinabig paharap ang dalaga. Gusto kong iparamdam uli sa iyo ang pag-ibig ko. Leon, bigla siyang nalito. Nabanaag na naman siya sa kislap ng mga mata nito ang pag-ibig na lagi nitong sinasabi. Dito sa condo unit ko, hayaan mong ipadama ko sa iyo kung gaano kita kamahal. That way, baka makatulog ka na rin at hindi ka na mamamahay. Ha? Pagkawika noon ay marahang lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. At ito ang pagkakataong mas kinatatakutan ni Amara. Ang minsan pa siyang ipagkanulo na sariling puso dahil sa kabila ng mga natuklasan, hindi na pala niya maitataboy ang damdaming ipinakilala sa kanya ni Leon. Tila wala sa sariling tinugon niya ang halik nito at minsan pa hinayaan niyang angkinin siya ng binatang kahit na traidor ay bakit parang hindi pa rin niya kayang kamuhian. Hahayaan ko siyang mapagod para mahimping. At kapag nahimbing na siya, tsaka ako aalis. Hindi na niya ako makikitang muli pagkatapos ng gabing ito. Sa loob-loob niya nang iyakap na rin ng mga braso sa leeg nito at minsan pang tanggapin ang ulos ng pag-ibig na ipinadarama nito. Good morning, hon. Breakfast in bed. Napamaang na lang siya. Oh gosh, nakatulog ako. Ako ang nahimbing. Gimbal siya sa realisasyong iyon. Paano pa ako makakatakas ngayon? Oh, bangon na. Mag-shower ka na muna. Then, tsaka tayo kakain, ha?
Parang hindi naririnig ni Amara ang sinasabi nito. Kung nagawa niya maging kalmante kahapon, parang hindi na niya kayang gawin ito ngayon. Parang gusto na niyang sigurin si Leon, murahin, pamukaan. Amara, ano ba? May problema ka talaga, ano? Napakurap siya. Nasa tabi na pala niya ang binata at hindi pa niya namalayan. Leon, ano pa talagang plano mo sa akin? Nagsimula na siyang mapaiyak. Ang galit at pangambang na sa puso na hindi mailabas ay naibulalas ang kanyang mga luha. Plano? Natigilan ang binata at masuyo nitong hinawakan ng kamay niya at hinalik-halikan. Sige na nga. Sasabihin ko ng sorpresa ko sa'yo para gumanda naman yung mood mo. May pupuntahan tayo ngayon sa kaibigan kong Wes. Magpapakasal tayo. Ha? Gulat na gulat siya sa sinabi nito at saglit na nahinto ang pag-iyak. Gusto kong makasiguro. Makita ka na kahit na ng papa mo at ang lalaki nag-ahalbis sa'yo ay wala na silang magagawa. Hindi ka na nila maaagos sa akin. Hindi ka na nila mababawi. Leon, totoo? Tila lalo siyang nalito. Kilala ko ang papa mo, pati na ang lalaki naghahanap sa iyo at pinipilit kang pakasal. And I have a confession to make. Alam mo naman ang trabaho ko, hindi ba? Minsan ay may mga taong ipinahanap sa akin at nagkataong habang naglalayag tayo, sakay ng barkong yun ay may dumating sa aking order na hanapin ng isang taong nawawala. At hindi ko inaasahan na ikaw yun. Nagulat ako, nataranta, nalito, pero ang sigurado ko, hindi kita isasauli sa kanila. Pero, trabaho ko yun eh. Kailangan matuldukan ang paghahanap nila sa iyo. Kaya gusto kong makasiguro, bago kita dalhin sa kanila. Now, isa lang ang tanong ko. Will you marry me para hindi ka na nila mapilit na pakasal kay Sander? Leon, nangislap na naman ang luha sa kanyang mga mata. Ano? Pakakasal ka na ba sa akin? That way, hindi mo na kailangan magtago sa kanila. Nasa akin na ang lahat ng karapatan na huwag kang isauli. Leon, parang gusto niyang tumawa habang umiiyak. Ano ba? Will you marry me? Of course! Of course! At nagsimula na nga siyang matawa habang umiiyak. Hey, ano ka ba? Kanina ay... Hindi na natapos si Leo ng iba pang sasabihin. Sinalubong niya ng halik ang mga labi nito. Oo, pakakasal ako sa iyo. Ipipigay ko ang lahat ng karapatan sa iyo na itago ako sa kanila. Sa'yo lang ako. Sa'yo lang. At minsan pa niyang sinalubong ng halik ang binata. Kaya naman nalilito man si Leo na ikinikilos niya, tumatawa habang umiiyak. Tinugon na lang nito ang halik na iyon. At sigurado si Amara, si Leon lang talaga ang may kakayahan na protektahan siya sa kahit na sinong gustong gumulo sa kanyang buhay. Makalipas ang 2 taon, tahimik at masaya nang namumuhay sina Leon at Amara sa isang bubong. Kasama ang kanilang anak na si Leah, na sa tingin pa lang ay kakambal na mga ngiti nilang dalawa. Natanggap na rin ng papa ni Amara si Leon, lalo na nang ito mismo ang tumulong upang ibangon ang mga nalugay negosyo ng pamilya. Hindi man agad, pero sa huli nakita ng ama ni Amara kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Leon sa kanyang anak at kung paano ito ang naging sandalan niya noong panahon siya ang nawalan. Sa isang simpleng salo-salo sa garden ng bagong tahanan nila, habang buhat ni Leo si Leah at nakayakap sa kanya si Amara, sinabi ng kanyang ama, Salamat, Leon. Akala ko dati, ikaw ang problema. Hindi ko alam, ikaw pala ang solusyon. Nagkatinginan ang mag-asawa at sa mga mata nila, naroon ang kasagutang matagal ng malinaw. Totoo pala,
May mga pag-ibig na nagsisimula sa takot pero nagtatapos sa tahanan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Leon at Amara. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po!